Okay, so ito, pag-usapan natin to next topic. Ayan, ito. Si dating Newport Chief Gerald Bantag sa pinaniniwala ang bahay nito sa Baguio City. Oh, ito, ni-raid yung bahay ni Bantag. Pambihira naman, no? Sinasabi citizen arrest. Tingnan mo itong mga itsura, may mga baril, naka-bulletproof, citizen arrest daw namin. Si Bantag. Wala naman akong baril. At yung baril ko nakakabuhay. Hindi, joke lang po, Oh, pambira. Nakakapagtaka lang kasi napanood ko na yung mga ibang komentaryong naglabas nito na sinasabi nila, ano ba naman kayo? Meron ba naman, magtatago ba dyan si Bantag? Bahay niya yan. Sino ba naman loko-loko na magtatago dyan? Siyempre, wala si Bantag dyan. Ang hina naman ng intel nyo. Yan ang mga komentaryo ng mga napapanood ko. Yung iba namang komentaryo. Ngayon nyo lang nalaman. Ngayon lang kayo magre-raid. Ang talagang nyo nang sinasabing susuko si Bantag. Parang ngayon lang kayo nagtrabaho. Tapos i-raidin nyo tapos wala. Ano ba naman kahihiyan yan? Diba? Yung iba naman, ang sabi, napahiya daw si Secretary Boying kasi doon sa interview ng Banateros. Sino ba kasi yung mga Banateros na yan? Ha? May interview. Napahiya daw si Boying. Dahil doon sa interview, hindi nila mahuli-huli. Tapos itong tatlong kolokoy na ito, na-interview lang. So ngayon, kunwari, ipapakita meron silang ginagawa, magre-raid sila. Lalo tuloy katawa-tawa. Ayoko na magkomento pagdating dyan, ha. Pero kasi ang dami kong napanood, yan lang ang mga sinabi. Baka naman, sabihin na naman maghahain na naman ng kung ano-anong demanda. Wala kaming kinalaman dyan. Hindi namin alam ba't wala dyan si Bantag. Hindi ko nga alam yung bahay na yan. Hindi ko napuntahan yan. Hindi ko nga alam. Basta sabi sa Baguio daw dyan. Sabi nga nila, dyan ata yung in-interview siya ni sino yun? Yung bata ata ni Marcos? Basta yun. Basta si Ka. Basta. Wag ko na banggitin. Basta yan daw. Dyan daw ata yung interview. Buti pa nga siya, napasok niya yan. Kami hindi namin alam yan . Di ba? Bakit sa amin ha? So wala kaming kinalaman dyan, ha? Hindi namin alam yan. Anong si Kataning? Isa-isang pinasok na sumuko ka na, Bantag, napapaligiran ka ng bigas. Ganun siguro yung sigaw dapat yun. Oy, Bantag, nasaan ka na? Napapaligiran ka ng bigas. Susuko ka ba o susuko? Ganon. NBI ang mga kwarto sa 6 na palapag na gusali sa bisa ng arrest warrant. Nakita ang ilang pinaniniwala ang gamit ni Bantag. Nasa likod naman ng gusali ang libingan ng kanyang mga kaanak. Magtutuloy-tuloy pa rin daw ang manhunt operation sa mga susunod. Parang riding boots yan. Ano ba yung boots na yan? Ha? DJ Bantag, ano ba yung parang hindi ko alam kung yan ay army boots ba yan, pero para kasi ganyan din yung mga riding boots ko . Sa bagay na kwento ni DJ Bantag na nagmumotor siya, na aksidente pa nga siya ata, kaya hindi na siya pinagmotor ulit. Dahil niyayaya namin siya ni Banat Bay. Tara, motor. Dati hindi ngayon, ha? Baka sabihin nyo na naman. Dati, nung nasa Baguio kami, Sabi ni Evelyn Delay, napahiya kasi. Sila coach kasi na-interview nyo si Bantag kasi kahit media, di siya ma-interview, inggit pikit. Ganun lang kasi pagka-inggit pikit. Sabi ni Mario Meres, yan po ang malaking kabubuan, Sir Oli. Ngayon pa magre-raid. Sino naman ang titira dyan? Alam na wanted ka tapos. Totoo naman, di ba? Hindi, tsaka, yan ang tirahan ni Bantag. So, imposibleng di nila alam. So, kung magre-raid sila, bakit hindi dati? Ba't ngayon lang?
ang dami talagang question nitong raid na ito. Parang wala na akong maibigay na komentaryo kung hindi nakakatawa. Hindi, totoo lang. Bahay, alam nila. Alam ni Katunying, alam. Wanted, alam. Diyan pa siya magtatago. Ang daming question. Maling-mali talaga yung raid. Maling-mali. Ewan ko lang. Na araw. Hinihikayat din ang sinumang may impormasyon sa kinaroroonan ni Bantag at Zulueta na tumawag lang sa hotline ng NBI-NCR. Ayan na, yan na po yung kwento dyan kasi marami rin nagsasabi sa akin, dahil bigyan ko raw ng komentaryo. Sabi ko, wala akong alam dyan. Honestly, wala kaming alam dyan. Hindi namin naapuntahan yan. Doon kami sa restaurant. Makikita nyo naman may background pa ron. May mga inumin doon, may mga pagkain. Restaurant po yung pinag-ano, hindi po dyan. So, mas may alam pa nga yung media sa katunayan kung saan ang mga lokasyon ni Bantag. Ay, meron punto to si Yuri. Coach Oli, nakakatawa talaga po si Boying. Bakit pumasok sila, wala yung kapitan? Nakakatakot, baka sila... Naku, baka sila oo nga. Baka mamaya may tanim dyan. Sabi naman ni Jess Balagtas, wala talagang ginagawa sila Remulla, kuda lang ng kuda. Napapahiya sa pinaggagawa nila. Wala, nakakaawa nga yung NBI dahil silang napapahiya dyan in-archive na yan. Yung kaso ni Bantag, in-archive na yan. Dahil wala talaga wala talaga silang wala silang may papala dyan. Darlene Silvestre, good morning kong Oli. Shout out sa'yo. O yan, next topic po tayo. Ito, puntahan natin to. Binalibag at kinuha ang kanyang cellphone. Reklamo yan ng isang delivery rider laban sa isang umano'y tauhan ng LTO na nakita ang paumuno ng baril. Ang nahulikang na pagharang sa rider. Panoorin sa aking pagtutok. Huli sa cellphone video na ito, nakuha ng isang concerned citizen ang tila pagpigil ng delivery rider sa isang lalaki para hindi siya makapasok sa kanyang SUV. Ilang minuto pa lumipas, walang nagawa ang rider. Nakasakay ang lalaki at tuluyang umalis sa lugar. Ang delivery rider napaupo na lang sa kalsada at napaiyak. Binalibag at kinuha pala ng lalaki ang cellphone ng rider. Yung cellphone ni Kuya, binalibag niya. Ay, dapat habulin niya yung Kuya. Ang driver ng SUV, armado raw kaya hindi na tinangkang habulin pa ng rider. Matapos ang insidente, agad na tumulog sa PNP San Jose del Monte, Bulacan ang rider na si Raymond. Ang lalaking nakaalitan ni Raymond kinilala ng mga pulis na si Gregorio Glean. Nakumpirma ng San Jose del Monte Police na isang administrative aide ng Land Transportation Office o LTO, San Jose del Monte, Bulacan si Gregorio. Nakalagay din sa police report na nakitaan ng baril sa tagiliran si Gregorio. Papakita mo yung baril. Talagang matatakot. May threat din. At nito lamang, September 14, 2023, nagkakarap sina Raymond at Gregorio sa PNP, San Jose del Monte, Bulacan. Kalbo naman pala si Gregorio sa nagawa niya kay Raymond. Ako naman kasalanan ko yun. Sinira ko yung Yun, hingi ng tawad. Dahil kay Libayan, dahil ayaw ni Libayan ng anti-road rage law, ayan, nagkasundo na sila. Tapos ang usapan. Ang saya-saya, di ba, ng buhay? Ang saya-saya ng buhay, di ba? Pagkatapos ng inagrabyado mo yung grab rider. LTO naman. Don't tell me, hindi nyo kayang tanggalan ng lisensya to. Yung iba na nagro-road rage, tinatanggalan nyo ng lisensya. Itong tauhan ninyo, pag hindi nyo to tinanggalan ng lisensya, wala kayong kwenta. LTO. Dapat magkaroon ng follow-up dito. Dapat pasikatin to si LTO Porket LTO siya, ang yabang. Dapat ito tanggalan ng lisensya ng LTO, pati baril tanggalan.
Napakayabang nitong anong to? Kala mo kung sino maka-ano? Kaya willing naman ako. Dahil po, isa din po akong anak na napakamanawin po sa magulang. Hindi ko po siya minatan. Nagkaayos man ang dalawang panig pero hindi pa rin daw makalulusot sa kaso si Gregorio. Naku, sino kaya magpupwerso niyan? LTO! Hoy! Pag kayo hindi nyo tinanggal to sa trabaho, ha, mga walang niya kayo, tanggalin nyo to sa trabaho, pati tanggalin nyo yung lisensya nitong animal na to. Mga kapuso, samahan nyo. Pambihira. Yan yung mga dapat ina-actionan talaga ng LTO. Kawawa naman yung rider. Pagkatapos ganunin, sorry na. Sorry. Pambihira, oo. LTO naman. Para kayong, kasi mantakin mo, kayo dapat ang enforcer, tapos ganyan. Oh, parang iba dito, hindi mapakiusapan mag-like. Kanina pa sabi yung mga tao dito, 2,700 na nanonood. Hindi man lang umaabot ng like ng 1,000. Ano to? Nanonood lang? Ang dali-dali mag-like. Ano ba naman yon? Mahal natin ang bayan natin. Naniniwala ako kay Banat Bay. Naniniwala ako, mag-like lang, ayaw nyo. Wag ano, puro salita. Ano, si Remulla? Biro lang po, inaaway pati followers, ano? Pati mga followers binabanatan. Kasi naman, kanina pa paulit-ulit yung mga moderator dito. Hoy, mag-like naman kayo, libre lang yan. Hindi kayo nagla-like. Iban, nood lang nanood. Mantakin mo 2,700 na nanonood, tas 1,000 like, ayaw pa? Tapos sasabihin nyo, para kami sa bayan. Kasangga mo kami, kasama mo kami, Banat Bay. Mag-like nga, ayaw nyo. Tapos kasangga. Pambira naman, no? Para hindi kayo mapakiusapan, Kailangan pa sinisigawan. Biro lang po, naglolo ko lang ako, I love you all. Ganyan lang po talaga ako magmahal, naninigaw ako. No, totoo. Kaya nga ayoko magkaasawa Bakit? Pag nagmahal ako ng asawa, naninigaw ako. Hupad! Gano'n. Biro lang po. Joke lang po, joke lang. Naloloko lang ako, Ayan na, nagla-like na sila. I love you! Ganun ako magmahal ng tao. Naninigaw. Ganyan kasi pag nasarapan, nasarapan talaga. Pag ganun. Ayan na, nagla-like na sila. Maraming salamat po. Mahal na mahal ko po kayo. Thank you very much. Oh. Anyway, grabe naman yung iba dyan. Talagang dapat. Pag ganun, sama ng mga ugali nyo. Ako babasa ko yan. Salamat po sa mga nagla-like. Thank you very much. Kasi actually hindi ko naman napapansin yan. Kung hindi lang paulit-ulit nagko-comment yung mga moderator natin, nagalit na galit na. Ba't tayo nyo mag-like? Anyway, ayun, sana lang LTO naman, gawan nyo naman ang paraan yung mga tauhan nyo. Kaya naman kayo. Mantakin mo kayo. Di ba ang lakas-lakas ng loob ng LTO na magsabi do sa mga nagro-road rage? Meron ba nga silang pautot nasabi nila, mag-ano daw sila, magkakaroon sila ng sariling parang team na titingin sa road rage. Sabi ko, kung yung mga sarili nyong mga tauhan, di nyo matingnan. Tapos ngayon, magsasabihin ninyo, magsasarili kayo na, ayusin nyo muna, tauhan nyo. Hoy! Ito pa, panoorin natin to, Ay, nako. Sandali. Saan na ba yan? Ito? Hindi na iaapela ng ABS-CBN ang desisyon ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB kaugnay sa programang It's Showtime. Ayon sa ABS-CBN, tutuparin ng noontime show ang ipinataw na 12-day suspension na magsisimula sa October 14. Iginagalang ng ABS-CBN ang otoridad ng MTRCB. Pero naninindigan pa rin ang ABS-CBN na walang nilabag na batas ang naturang programa.
Pinatawan ng MTRCB ng suspension ang It's Showtime kasunod ng mga reklamong natanggap umano ng MTRCB sa nila indecent o malaswang umanong ikinilos ng mga host sa isang segment na Isip Bata. Nauna itong inapela ng programa pero ibinasura ng MTRCB ang motion. Para sa mas mahabang chikahan, visit and subscribe to GMA Integrated News on YouTube. Ayan, so hindi na po inapila ng Showtime yung kanilang pag-suspension sa kanila. Feeling ko ayaw na nila masilip yung sinabi ng isang senador na no work, no pay yung mga tauhan ng Showtime. Kaya tuloy, hindi na nila inapila sa Malacanang o di kaya sa mas mataas na hukuman yung pag-suspend sa kanila ng MTRCB. Kasi baka mabooking sila di ba? Antake mo, malaman pa sa kanila na no work, no pay yung mga tauhan nila doon. Kawawa lalo sila, di ba? Kasi naman, Showtime, nadali na nga ABS-CBN dahil sa ganyang no work, no pay. Tapos pati kayo. Kawawa naman. Hindi ako nagsabi niyan, ha? Isang senador tapos sinigunda ng MTRCB. Kaya ako sa inyo Showtime, ayusin nyo na lang kasi kaysa sa yung mga, alam mo naman, yung mga panatiko, akala naman nagre-ratings yung Showtime. Pag tiningnan mo yung, kasi nakikita ko yung ratings ng Itbulaga, ng TVJ at saka ng Showtime. Ang layo na Showtime. Sayang lang ang pera sa paglagay sa TV. Maganda siguro mag-online na lang kayo. Baka may manood pa talaga sa inyo. Tama, mali, 'di ba? Hindi ako sa tingin ko lang Showtime para medyo naman mas maganda. Kasi kawawa naman mantakin mo. Ang tagal-tagal nyo na, dekada na kayo hanggang ngayon, no work, no pay pa daw yung empleyado nyo. Kawawa naman sila kung ganun. Diba? Kawawa naman. Ito pa.